Magandang hapon. Nakakagalit na hapon na naman sa inyo kapag mababasa ninyo ito. Ito, tingnan niyo si Bangag. Pilipinas nagbigay ng 11.2 million donasyon sa UN. Mahigit kumulang 200,000 US dollar, 11.2 million pesos sa atin sa United Nations for Central Emergency Response Fund para sa agarang tulong sa mga krisis sa mundo. Kayo mga taong bayan, isip-isip kayo kung bakit nakakagalit itong pag-donate ni Marcos Jr. sa UN ng $200,000 sa piso, 11.2 million peso. Dito mo makikita na talagang ulul, hipokrito ang gago. Ang Pilipinas, bagsak na bagsak ang ekonomiya, maraming naghihirap, marami na ang nawawalan ng trabaho, ilang milyon, 6 point something million na yung mga kababayan natin na wala ng trabaho. Yung iba hirap na makakain sa 3 beses isang araw. Bagsak na bagsak ang piso natin, bagsak ang ekonomiya, bagsak ang share market, walang mga yung nyatis na turista nang pumupunta, bagsak ang tourism natin. Lahat bagsak ang Pilipinas. Pero naisipan pa ng isang gagong adiktos na to na mag-donate ng 11.2 million sa UN. Hipokritong ulul talaga ang presidente ninyo na binoto ninyo. Yung mga biktima ng baha, ano na kaya ang nangyayari sa inyo, mga taong bayan na biktima sa baha? Nabigyan na ba kayo ng pabahay? Naibigay na ba yung tulong ng gobyerno sa inyo? O until now, wala pa rin ang tulong sa inyo? Baka pinagsustintuhan lang kayo ng mga pagkaing niripak na galing sa DSWD, ng mga noodles, 3 dilata, 10 kilong bigas. Yan lang eh. Yan lang ang compliments lagi na ibinibigay ng hudas na gobyernong ito eh. Magnanakaw na gobyerno eh. Mas inuuna mo pa ang magbigay ng donasyon sa UN kaysa uunahin mo ang mga taong sarili mong Pilipino, sarili mong tao. Ikaw tulad ng isang pamilya, ikaw ang ama. Ikaw ang ama sa bahay. Ang mga anak mo nagdurusa. Walang makakain. Pero may pira kang tinatago na ibibigay sa iba pala. Ganun lang yun, Bangag. Wala ka talagang concern. Wala ka talagang malasakit. Wala kang nararamdaman. Manhid ka, putang ina mo. Manhid ka sa kahirapan ng mga taong bayan na humihiyaw na sila sa galit dahil sa sobrang taas ng bilihin. Pero mas inuuna mo pa ang magbigay ng pera sa UN. Kung yung 11.2 million, binigay mo na lang sana yun sa mga biktima sa baha, sa flood, lalo na doon sa Cebu. Yung nagbiktima sa mga lindol. Pinagawa mo na lang sana yung pira na yan ng mga pabahay nila kahit mumurahin, at least mayroon silang matirahan lalo na malapit na ang Pasko. Pero inuuna mo pa ang mag-donate ng ganitong halaga, napakalaking halaga sa UN, Bangag. Ano ba ang pumapasok? Ano ba talaga ang nasa utak mo? Wala ka talaga sa maayos na Diyos ko po, kaya nakapanggigil ka talaga lagi tingnan eh. Kapal talaga ng mukha mo.
Inuuna mo pa yan kaysa mga tauhan mo sa kababayan mong Pilipino na maraming naghihirap. Paparating ang Pasko, ni wala nga yung iba, hindi ngayon mag-celebrate ng Pasko dahil walang pera. At yung putang inang DTI nagsasabi 500 pesos kasya sa Pasko sa Noche Buena. Saang malaking pang-iinsulto ng putang inang babae na yan. Ha? Kayo, mga taong bayan, ngayon malalaman ninyo na ito na ganitong halaga, 11.2 million, dinodonate ni Bangag sa UN. Di ba kayo magagalit? Okay lang ba sa inyo? Okay lang ito para sa mga dilawan. Para sa mga hipokritong dilawan, mga pinklawan o kung ano pa dyan, sa mga tangang loyalista, okay lang sa kanila to. Dahil lumalamon naman sila sa pira natin eh. Marami namang nakikinabang kay Bangag. Sa kabugukan, sa pagka-drug addict ng utak, maraming nakikinabang. Kaya okay lang pag ganito, okay lang magiging hipokrito. Uunahin ang ibang bansa ang UN kaysa sarili niyang bansa. Bagsak, walang, ay Diyos ko po, share market, bagsak, piso, bagsak, tourism, bagsak, ano pa? Walang investor, walang pumapasok, yung iba nagsilayasan na. Dahil nga hindi safety ang Pilipinas, walang peace and order, ang gulo-gulo. Maliban sa taon-taon maraming mga yung baha, bagyo, lindol, marami pang patayan. So sinong mga investor na pumapasok sa Pilipinas sa katulad nitong presidenteng walang pakialam? Utak julul. Utak adiktus. Nakapanggigil, alam nyo talaga, gigil talaga ako nang mabasa ko to eh. Talagang nakakagalit talaga tong presidente ninyong wala sa matino na kaisipan, wala sa matino na balansi na utak. Iba talaga pag drug addict, cocaine addict, drug addict o whatever. Iba mag-isip. Inuuna ang kahipokrituhan ng gago na to eh. Kaysa unahin yung sarili niyang bayan, sarili niyang bansa. Marami nang humihiyaw sa hirap. Hindi na makalamon yung iba kahit isang beses isang araw. Inuuna pang mag-donate ng 11.2 million sa UN. Yung mga tao, mga biktima ng baha, biktima ng lindol o biktima ng kung ano-ano dyan. Wala nga silang matitirahan. Sana pinapagawa mo na lang ito ng bahay nila. Kahit mumurahing nipa o whatever kahoy o kung ano man. At least mayroon sila. Mayroon silang matirhan na magsalo-salo sila ngayon papalapit na Pasko. Ay putang ina ka. Talagang gago yung utak mo. Bubo kang ayaw mo pang mag-resign. Wala ka talagang silbi, Marcos. Mag-resign ka na, huwag ka nang magpakapala ng mukha. Tanungin kita, sino na naman ang utak ng pagkamatay ni Cabral ngayon? Marcos Jr.? Sino na naman ang utak sa pagkamatay ni Cabral? Ni Secretary Yusik, Undersecretary Cabral. Dahil sabi ng asawa niya, talagang naniniwala siya na hindi tumalon, hindi nag-suicide ang asawa niya, si Yusik Cabral. So tatanungin kita, Marcos Jr., sino na naman ang mastermind sa pagkamatay ngayon ni Yusik Cabral? Dahil maraming mga bulong-bulungan na si Yusik Cabral lang ang nakakaalam sa lahat ng insertion. Yung pinasabog ni Saldico na mga insertion mo na 100 billion, sabi ni Saldico. Si Yusik Cabral lang ang nakakaalam ng lahat ng files, andoon sa kanya ang record. Kaya yung sinasabi ni Representative Labiste, na nawawala ang mga computers, ang file ni Yusik Cabral ngayon. Hindi ba nakakaduda? Hindi ba smelly fishy yan, Marcos Jr.? Yusik Cabral, dumadaan kay Yusik Cabral lahat ang mga nangyayaring pagnanakaw ninyo. Yan. Nakakaduda. Akala mo naniniwala kaming nag-suicide si Yusik Cabral? No.
Kahit yung asawa niya, yung mister niya, nagsasabing hindi siya maniniwalang tumalon ang asawa niya. Sinabi niya yan doon sa interview ng media. So ngayon, ang daming red flag sa pagkamatay ni Yusek Cabral Bangag Marcos Jr. Sino na naman ang utak sa pagkamatay ni Yusek Cabral? Abangan ninyo mga taong bayan. Lalabas din ang katotohanan one day. Kaya mag-resign ka na, Marcos Jr. Nakakahiya ka. We are really ashamed sa iyo na ikaw ang presidente ng Pilipinas. Nakakahiya ka para sa amin. You are a rubbish. Basura ka sa amin na presidente. Inutil, wala kang nagawa na maayos para sa bayan. Wala kang nagawang na inaayos mo ang peace and order. Ang daming mga drug addict, pati mga magnanakaw ka. Ngayon, Diyos ko po, nakakatakot, rampant, daming mga magnanakaw, mga akyat bahay. Kahit gaano kasulid yung bahay mo, sisirain para lang makapagnakaw. Yan ang nagpapakita na marami na ang gutom sa Pilipinas. Marami na ang walang pira, marami na ang nagdurusa sa kahirapan. Pero hindi nakikita ni Bangag yan. Nagawa niya pang mag-donate ng 11.2 million sa UN. Ang kapal ng mukha ng sus, putang ina ka talaga, Marcos. Ha? Binigay mo na lang sana yan sa mga kababayan nating naghihirap. Tang ina ka talaga, wala ka talagang silbing presidente, wala ka talagang malasakit, wala ka talagang pag-aalala sa kahirapan nila, wala kang pag-care kung ano ang nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na yung mga mahihirap. Yung PhilHealth na sinasabi mo na 60 billion, binalik mo na ba? Putang ina ka. Tigil-tigilan mo na yung pagpapreskon mo sa media, harapan ng media. Hindi mo naman ginagawa. Binalik mo na ba ang 60 billion na kinuha nyo sa PhilHealth? Putang ina ka, ang daming namamatay ng mga may sakit ngayon. Just talagang magnanakaw ka talaga. Magnanakaw kayo. Nasa dugo mo na ang magnanakaw, Marcos. Galing sa ama mong magnanakaw, sa ina mo. Daloy sa inyo. Mga magnanakaw ang Marcos talaga. Putang ina ninyo. Di pa kayo kunin ni Satanas. Sana kayo ang unang itapon sa bangin ni Satanas. Tang ina ka.